Ako po ay nagre-ready kasi meron po tayong sasamahang client mamaya for house viewing. Tayo magpupulbo ng bahagya. Kung kayo may plano rin kayong bumili ng bahay, kasama talaga sa process yung house viewing. Pero bago ka mag-schedule ng house viewing, gawin mo muna to. Tapos ako naman, gagawin ko yung aking routine. Excited ka nang bumisita sa iba't ibang subdivision. Excited ka na rin makita yung iba't ibang mga bahay na pagpipilian. Gusto mo nang ma-imagine na ang sarili mo nakatira na doon. Pero bago ka mag-house viewing, gawin mo muna to. Para hindi masayang ang oras mo. Para hindi ka rin magastusan. Kasi syempre, magta-travel ka, maggagas ka, magugutom ka pa. Kaya kakain ka, talagang magagastusan ka. At hindi ka mag-invest ng feelings at saka hindi ka ma-broken hearted doon sa bahay na hindi mo pala kayang kunin at saka hindi fit sa pangangailangan mo. So una, identify mo muna ang location. Saan mo ba talaga gustong tumira? Kasi bawat home buyers may iba't ibang reasons. Kaya tanungin mo muna ang sarili mo. Saan ko ba gusto? Bakit dito? Kapag malinaw sa'yo ang sagot mo, mas madali mong mahahanap yung tamang property para sa'yo. Ito binili ko lang sa SMA kasi bumili lang ako ng lip tint tapos bundle na yung inalok niya sa akin. Ano nang ibinigay ng mga sales lady doon sa SM. Kaya minsan masama din nagtatanong kasi pagka alam nilang bibili ka, iyan, kung ano-anong iaalok. Kasi ikaw naman marupok, bibilhin mo na din. Asan na yung aking brown? Ay, ito. Pangalawa, mag-research ka muna. Ngayon na nakaset up na sa isip mo kung saan location mo gusto bumili ng bahay, mag-research ka naman online. Tingnan mo lahat ng available options sa area na gusto mo. I suggest na dapat walang filter sa presyo at design. Tingnan mo lahat. Mura, mahal, premium, tsaka yung mga basic. Basta tingnan mo lahat, huwag mong i-filter. Sa panahon ngayon, halos lahat nasa internet na. Makikita mo na yung presyo, house specs, subdivision features, at minsan pati yung payment term. Nung binili ko to, ang dali lang i-blend, ginanon lang niya, pak. At nung ako na yung naglagay, ang hirap. Kung Batangas area yung target mo, lalo na sa Lipa at Padre Garcia, may catalog na kaming ginawa, pwede mo na siyang ma-browse online. Nilagay na namin dyan yung buong detalye, presyo, house specs, saka subdivision overview. Meron dyan list of requirements, pwede ka na rin dyan directly mag-book ng viewing with us. Yung location naman, pwede mo makita yung nearest establishments or mga landmarks sa Google Map. Meron pang street view, parang nag-actual visit ka na din. Kung nahihirapan ka naman mag-research by yourself, pwede ka naman mag-jump na doon sa step number 5 na sasabihin ko. Ngayon na may idea ka na kung ano yung mga properties dun sa area na napili mo. Pangatlo, i-check mo naman kung saang property ka qualified. Mas inuna ko munang i-recommend na gawin mo yung mag-research kasi mas maiintindihan mo yung market. Mas mauunawaan mo kung ano yung mga available options sa area. Magkakaroon ka ngayon ng comparison sa presyo, sa location, at sa features per subdivision. The more options you see, the better decisions you can make. Mas kampante ka at sigurado sa magiging decision mo. Ngayon, alamin mo na kung saan ka qualified. Ito yung madalas nakakalimutan, tsaka ito din yung nagiging dahilan bakit maraming nai-inlove doon sa bahay pero hindi naman nagtutuloy. Kasi possible, hindi pala siya qualified doon sa bahay na nagustuhan niya. Kaya nga, bago ka mag-schedule ng house viewing, alamin mo muna kung saan ka qualified. Yung qualification natin, at least 21 years old, may stable source of income, may kakayanang mag-provide ng requirements, at ang isa pang rule of thumb, dapat ang iyong monthly amortization ay nasa 30 to 40% ng iyong monthly income. Halimbawa, kumikita ka ng 50,000 kada buwan. Ang 30% niyan ay 15,000. Ibig sabihin, mas practical na kumuha ka ng property na mayroong monthly amortization na nasa around 15,000. Pero wag ka lang magbase dun sa qualification ni bank. Maging honest ka rin sa sarili mo. Tanungin mo rin yung sarili mo, komportable ba ako magbayad ng ganitong amount buwan-buwan ng mahabang panahon? Magkaiba kasi yung qualified ka versus sa financial ready ka. You can also check online yung bank or pag-ibig calculator to check your loan capacity. Pang-apat, filter. Oras na para bawasan ang mga options. Tanungin mo ngayon yung sarili mo, sa lahat ng nakita mo, alin ang nagustuhan mo? Alin yung pasok sa budget mo? Saan ka qualified at alin yung tumugma sa lifestyle mo at sa pangangailangan mo? Kapag nagawa mo to, mas magiging malinaw sa'yo kung aling property ang dapat mong tingnan. Hindi ka magpapaikot-ikot sa mga property na alam mo namang hindi ka makakwalify or hindi match sa pangangailangan mo. Panglima, humanap ka ng real estate professional. Humanap ka ng licensed real estate broker or accredited salesperson para mag-assist sa'yo. Dahil napakahaba po ng home buying process, hindi lang po yan natatapos after ng viewing, after ng reservation, madami pang journey ang pagdadaanan mo. Meron dyan documentation, loan process, house inspection, bago pa talaga officially
ma-turn over sa'yo yung bahay. Hindi kami personally yung mag-aayos doon sa buong process. But mahalaga na merong tao na sasagot sa mga tanong mo, magpapaintindi at mag-guide sa'yo noong buong proseso. Highly recommended ang mag-assist sa'yo ay licensed real estate practitioner dahil may lisensya kaming pinangangalagaan. May professional standards na sinusunod at may responsibilidad na unahin ang kapakanan ng aming mga kliyente. Kung gusto mo na makasigurado na lisensyado ang kausap mo, pwede niyo po yan i-check sa PRC website. Kung Batangas area ang target mo at kailangan mo ng tulong para ma-assist ka sa iyong home buying journey, just send us a message. We'll be happy to assist and guide you. Bye!